Guys, welcome sa napakaganda naman nating session ngayong gabi, no? Trading psychology applicable to international market. So paki-comment naman guys yung magaganda at gwapo na nag-attend ngayon and paki-like na rin and paki-share yung ating live session ngayon kasi guys sa totoo lang no, mas importante unahin natin to, no, other than the technical analysis, other than fundamental analysis, kasi napapansin ko talagang 90% ng nag-PPM nagme-message sa akin yung first encounter ko. Talagang ang problema, sir, nalugi ako, sir, hanggang ngayon lugi pa rin ako kasi may kailangang ayusin. Ang kailangan kasi talaga dyan yung psychology, kaya dito natin uumpisahan, no? So good evening sa lahat, no? At later, no, gusto ko sana meron tayong interaction, no? Huwag mahiyang magtanong kasi ito na 'yung pagkakataon natin para magkaroon ng interaction. Okay? So without further ado, introduce ko lang yung sarili ko, no? Para doon sa mga hindi nakakakilala at para doon sa bago sa page ko, paki-follow kung hindi pa kayo nakaka-follow at kung first time nyo rito. By way of profession, I'm a certified public accountant, yung CPA, certified financial consultant and certified management accountant. And this year, guys, napagdesisyonan ko na magkaroon ng continuous improvement sa sarili ko, no? So ongoing 'yan. Alam niyo ako, sa totoo lang ina-announce ko na lang 'yan pag natapos ko. So tsaka ako na lang i-announce 'yan. Ang importante dito, guys, sa kabila nung ilang dekada ko na bang experience. By the way, kasi for some of you mas matanda talaga ako. So talagang decades of experience na, pero nandun pa rin yung literal continuous improvement. So yung pag-aaral nandyan lahat. Okay, so more than 10 years na sa market but still parang nag-uumpisa pa rin, nandun pa rin, gutom pa rin, which is yun talaga yung dapat na maging psychology natin and mindset natin. Talagang ito, guys, once na pinasok nyo, for me, lifetime na no? Kaya uumpisahan natin ngayong gabi, okay, ano ba yung pinaka-importanting aspect sa trading? Bago natin unahin yung system na sa totoo lang, yung technical analysis, support and resistance, pare-pareho naman ang paliwanag niyan eh, di ba? Kahit na sinong mentor o kahit na anong libro, nagkakaiba lang dun sa approach, dun sa execution, paano i-improve and everything, no? So, kumbaga, yung system itself, madali siyang ma-adapt. Ang nagiging problema lang, natututunan mo nga pero hindi mo kayang i-execute ng maayos. Bakit? Punong-puno kasi tayo ng emosyon sa una eh. And kahit naman sabihin mong tumagal ka ng matagal sa market, meron pa rin. Walang exemption to the rule. Talagang tao kasi tayo. Hanggat tao tayo, no? Emotional tayo. Pero yan nami-minimize yan through automation. Let's say i-input mo na yung TP mo, SL mo and everything. So pag-uusapan natin yan, no? Pero with the flexibility, ha? Flexibility depending on market environment. Pagpapaliwanag ko yan mamaya. So sa system, 10% lang ideally talaga yung importance niyan sa buong equation. Yung money management, dyan napapasok yung diversification. Siyempre tayo, napapansin nyo, more on gold yung pinopost ko, pero hindi lang naman din gold yung asset na tinitrade ko. Meron akong stocks, meron akong forex, nag-invest din ako sa MP2, marami. Pero kasi yung bang bago na matututunan nyo na paano ko i-share at alam ko kung ano yung interest ng lahat, yun yung ginagawa ko eh. Pero gusto kong i-emphasize na dapat may diversification pa rin. Yan yung papaalala ko mamaya. Kasi part ng money management natin yan eh. And higit sa lahat, ito yung napaka-importante psychology. Alam nyo ba yung trading psychology? Sa dalawang paraan nyo makukuha yan eh. Paki-comment kung loud and clear, guys. Baka mamaya nagsasalita ako eh, napuputol-putol. Kailangan ng boses ng Coach Jim nyo solid na solid para tumatudon sa puso't isipan nyo. Ha? Yung trading psychology, sa dalawang paraan mo makukuha. Unang-una, yung experience mo sa market. Bakit? As we gain more experience, habang nagkakamali tayo, na-experience natin paano mapomo, paano yung worst experience, yung greed and fear.
Na kasi kung pag-aaralan lang natin, pag dinefine lang natin yan, thank you, no? Thank you. Pag dinefine natin yan, greed and fear, okay, parang ang daling intindihin, pero sa totoo lang, no? Thank you, good evening, Jason. Mahirap siya sa ma-experience. Kasi yung greed and fear, pinaka-intense na experience, lalo na ang pera mo nakasalalay dito. So, through your own experience, yung trading psychology mo, dyan nahuhubog yan, taon yan. Sunod, no, and napakalaking tulong yung experience ng isang tao na mas ahead sa'yo. Diba? Diyan napapasok guys yung mentor. Kailangan mong may mentor, di ba? Good evening, Arvin. Kasi sa lahat naman talaga ng field, tanggapin na natin sa hindi, merong nauna sa atin. May mas magaling sa atin, merong mas experience. Kasi unless you can travel back in time na gusto mo magsimula noong 2015 and 2013 din sa mga bago ngayon, which is too impossible. Tsaka iba-iba kasi tayo ng skill set, iba-iba tayo ng gift, iba-iba tayo ng determination, iba-iba tayo guys ng we are unique on our own. So yung bang expertise ng isang tao na alam mong gumugol ng matagal na taon sa trading at profession at skill na gusto mong matutunan, doon mo makukuha yung another portion of your trading psychology na ngayon natin yung ginagawa. Good evening, Erica, no? Okay? So pakitandaan nyo guys, bago tayo mag-proceed sa second slide, napaka-importante ng trading psychology. Kapag yung trading psychology nyo, which involves no, yung human emotion, yung paano mo makokontrol yung greed and fear mo, hanggat hindi stable yan, hindi mo maayos talaga yung execution mo. Diba, na-post ko nga nung nakaraang linggo yan eh. Walang trading system o walang mentor na makakapagpabago o makakatulong sa'yo para maging profitable unless na-develop mo yung sarili mong discipline. Unless na-develop mo yung sarili mong trading psychology. Wala. Kahit anong libro, kahit anong seminar ang pasukin, kahit anong system, kung doon palang bagsak ka na, hindi ka gagaling, hindi ka magiging profitable. So, sino tutulong sa'yo? Unahin mong itutulungan mo ang sarili mo. Ikaw ang tutulong sa sarili mo. Ang mentor, guys, yung mga katulad ko, yung mga coaches natin sa Traders PH, di ba si Coach John, Coach Lloyd, nandito kami para umalalay eh. Pero ang 100% ng tulong na kailangan mo, galing din sa iyo. Ito, tandaan yung mabuti, guys, ha? Good evening, Cholo. Walang ibang magpapapanalo sa'yo at magpapatalo sa'yo sa trading kung hindi ikaw lang. Ikaw kasi ang pumipindot eh. Hindi ba, Bet? Si Bet, matagal ko ng estudyante to sa CI program eh. Wala kang ibang pwedeng sisihin. Dahil ikaw mismo yung nag-execute. Binigyan ka ng plano pero hindi mo sinunod, napomo ka. Naipit ka, nagkaroon ka ng drawdown. And so on, you lose money. So, sinong pwedeng sisihin? Nahando na, nangyari na yung worst case scenario. Sino ngayon yung tutulong sa'yo para mag-bounce back dun? Ikaw din. So, later, napakaganda ng experience na shinare ko kanina. Kasi, sabi ko nga sa inyo, di ba, pag nagkaroon kayo ng hindi maiiwasang experience sa market na part ng trading psychology, gawin nyo siyang inspiration to get better. Nakita nyo, ang laki ng drawdown nyo. Isipin nyo yung drawdown nyo na yon. Yun yung potential na pwede nyo kitain kung naitama nyo yung execution nyo. Gawin yung inspiration yun. Sa totoo lang ako, di ba, as your mentor, napagdadaanan ko yan. Kaso ako yung tipo ng taong, alam niyo yung pakiramdam na pag may nabasa kayo sa Facebook, nag-post ng problema, na di ba parang, okay, pinost niya, emotional siya, di ba parang ang dating hindi maganda. Kahit i-post mo yan sa Facebook, may solusyon ba dyan? May makakatulong ba sa'yo? Ang makakatulong dyan, ikaw din. Kaya naging ugali ko yun. Never ako nag-post ng problema ko sa Facebook. And kahit sa trading, never akong nag-post ng mga problema ko. Ang ginagawa ko, I deal with it personally, tapos pag nasolusyonan ko, which I always do, no? Saka ako sinishare, nandun kasi yung lesson eh. Doon sa problema, ano lesson doon? Ang lesson dyan, pag nasolusyonan mo. Kaya nga yung shinare ko kanina, di ba guys, hindi kasi maiiwasan talaga yun eh. Nasa meeting ako, may ganon. O meron tayong open position, biglang nagkaroon ng bad news, may drawdown tayo. Pero
meron tayong mga diskarte paano natin ite-turn around. Diyan na nahuhubog yung pagiging trader natin. Okay? And yung money management kasi natin, alam natin yung amount we can afford to lose eh. Kasi the moment na yung money na inilagay mo is the amount you cannot afford to lose, sablay na psychology mo. For example, 1 billion lang ang pera mo, inilagay mo 1 million sa market. Can you afford to lose all those money na pera mo yun? Di ba hindi? So, see, di ba? So, magkakadugtong yan eh. Yung trading psychology, guys, inaayos yan through the guidance of a mentor. Kasi sa una, sablay talaga mga diskarte mo eh. Kaya nga, di ba, ang ganda nung may tumutulong sa'yo, binibigyan ka na ng idea o ganito dapat ang gawin mo, mali dapat. Katulad kanina, may nagtanong sa akin, Sir, pwede pa ba akong bumili? Sabi ko, nag-TP na ako. Oo, sabihin natin magbe-breakout pa yan si Goldie, pero paano natin mamomonitor yan kung nagla-live ako? Something like that. And kinokontrol ko na yung grid ko. Meron pa namang bukas eh. Hindi ba? Ang lagi niyong tatandaan, laging merong bukas. Bakit ka mapopomo ngayon? Eh kung meron naman bukas at araw-araw. Tsaka stick to the plan. Okay? Yung mga ganong basic ba? Tsaka kaya maganda may napagtatanungan din eh. Yung isa naman nagtanong sa akin, Sir, iso-short ko ba to? Bakit mo iso-short? Nakita mo namang bullish for the day, yan ang bias for the day. Bullish. Bakit mo iso-short man? Susunog ka dyan. Trade with the market, not against it. So, ang laking bagay na may napagtatanungan ka. Ang laking bagay na meron kang mentor. Ang laking bagay na meron kang nakakausap no, pagdating sa trading. Kasi yung psychology, napakahalagang part dyan, yung may community at mentor kang nalalapitan. Imaginein mo mag-isa ka, na litong-lito ka, walang tumutulong sa'yo, baka mabaliw-baliw ka dyan, hindi ba? Maiyak-iyak ka. Sa totoo lang, dumadaan tayo pare-pareho dyan. Kahit ako, guys, hindi maiiwasan yan. Pero the moment na nasasaktan ka, the moment na nagkakamali ka, real talk doon ka natututo. Doon ka na-inspire. Mate-turn around ko tong situation ko. Napangdaanan ko na to noon, na-turn around ko. So, mas mata-turn around ko pa ulit yung situation ko. Diba? Yun. Kasi yung market, may pinapaalala lang sa'yo. Na inuulit mo na naman ha, napupomo ka na naman ha, o ito, o. Diba? Tigas ulo mo, o. So, kaya pag-uusapan natin, yung cycle of market of emotion. Alam nyo to guys, lalo na yung mga student ko and mga followers ko pa noong araw pa sa 2015 pa sa Investa. Ito alam nyo na. Pero the way I want to explain this tonight, gusto kong itato sa isip nyo na most of us trader, mas nagkakamali tayo doon sa part na napopomo tayo. Mas prone tayo dyan eh. Yung pag umaakyat na pag-iiwanan ka, mas matindi kasi yung ganong emosyon kaysa yung sa fear na emotion. For me, yun yung pinaka mas prone na mistake ang bawat isa sa atin eh. Yung tipong nagkakaroon tayo ng uncontrollable kasi ganito yan. Lalo na sa market guys na trending, yung tipong grabe volatility, yung grabe ang galaw, yung impulsive ang galaw, yung decision making natin magiging impulsive, hindi ba? Yung tipong katulad ni gold, di ba? Grabe umakyat, grabe din bumaksak. Pag grabing umakyat, impulsive, di ba? Impulsive ang kanyang price action, yung biglaan eh. Di ikaw mismo, yung decision making mo magiging impulsive, nagiging careless ka. Napopomo ka, diyan ka na tuloy magkakaroon ng drawdown. So ito, tandaan nyo, yung too much overconfidence. Nakita nyo yan, pag bull market, overconfidence eh. Ibig sabihin, pag ang presyo, akit ng akit na parang walang katapusan, ang tingin mo dyan, sobrang overconfident talaga lahat, very bullish. Pero pagka dyan na yan, sa level na yan, tandaan nyo guys, dyan na tayo nagkakamali. Be pessimistic. Pag nakita mong sa major resistance na, wag ka nang bumili. Balikan natin ulit ang basic. Ano ba basic? Yung basic, no? Buy sa support, sell sa resistance. Ang nangyayari, binabali natin yan because of our emotion.
Ang nakikita mo lang yung presyo umaakyat, kala mo magbe-breakout, kahit nasa resistance, bibilin mo pa rin. Bakit? Napupomo ka eh. See, binayolate mo na yung buy sa support, sell sa resistance, nababaligtad mo because of your emotion. Kaya nga, di ba, ang sabi ko kanina, unahin mo yung psychology mo. Ngayon, hindi mo man maiiwasang ma-experience yan eh. Kaya the more na na-experience nyo ito, the better off you will be. Forever nating ma-experience na to. Kaya lang, pagka dinidiscuss na ganito, maitatato ba sa isip nyo na, wag ka nang bumili dyan eh. Hindi ba? Pagka resistance na, no, may mga tinatawag na mga RSI parabolic, major resistance, wag ka nang bumili dyan. Kaya nga, di ba, ang sinishare ko sa inyo yung stealth phase. The best time para bumili, nagko-consolidate. Whether nasa buy side ka o sell side ka, merong consolidation yan. Doon ka papasok. Huwag yung gumalaw na ang market, hinahabol mo pa. Hindi ba? Ito, meron akong statement dito eh. Huwag mo nang i-chase yung price action. Di ba? Kumbaga parang, huwag mo nang habulin. Kumbaga, ang tamang disiplina is mag-stick ka doon sa talagang may setup ka, may plano ka. Kung hindi mo na-execute agad, naiwanan ka ng market, wag mo nang habulin. Otherwise, bibigyan ka ng napaka-painful na lesson ni market. Kaya itong peak of bull market or kung nasaan man tayong market, yung tipong napopomo na tayo, alam mo yung mga successful trader na katulad nating lahat, i-claim ko na yan nire-recognize natin yan as maximum point of financial risk. Ibig sabihin, dyan na tayo dapat nagbibenta. Kung bibili ka dyan, maximum financial risk, there's a higher probability na baka malugi ka. Therefore, wag ka nang mapomo. Kabaliktaran naman, pag nandun na sa pinakabagsak na bagsak, no, yung desperado na lahat, no, papakita ko dito yung chart ni gold, no, kasi yan yung medyo hot topic natin. Ganyan ang nangyari. Hindi ba? And the market always shift, no, from extreme optimism, sobrang bull market, to extreme optimism, sobrang positive, sobrang bull market, to extreme pessimism, negative bear market, and vice versa. Lagi niyo tatandaan, whatever goes up will come down and vice versa. So pag nandun na sa baba, yung mga successful traders like us, ang perception naman dyan is point of maximum financial opportunity. Siyempre, pag nandyan, mag-focus ka sa FANTA. Lalo ni TA kasi nandyan na yung mga major support, no? Nandyan na talaga yung oversold level. Tapos dun sa peak of bull market, bakit TA lang sir, wala ng FA? Kasi price in na lahat ng FA pag nandyan na sa peak of bull market. Okay, kung i-apply natin yan dito sa chart ni Goldie. Okay? Okay? Kung mapapansin niyo, 'di ba? Akyat, baba. Paano siya, 'di ba? Pa B-shape, 'di ba? Extreme umakyat, extreme bumaba, and vice versa. 'Di ba? Parang nangyari lang last week, extreme bumaba because sunod-sunod yung mga negative news, and ngayon naman parang ongoing extreme naman ang pag-akyat niya because of weak dollar, yung deadline ni President Donald Trump na tariff niya sa July 9, so ang daming uncertainty. Kaya si Gold, ba't ganyan ang galaw? Very impulsive. Napaka-sensitive sa news. So ang tip ko guys, alamin nyo kung ano ang nagpapagalaw dyan. Ang daming nagpapagalaw dyan. Una na, yung mga uncertainty, gera-gera, related sa economy, related sa interest, related sa kung ano mang mga desisyon ng mga iba-ibang bansa. So by default, alam mo dapat yung nagpapagalaw kay Goldie. Kung may high impact news this week at Thursday lalabas, may US data na lalabas sa Thursday, iwasan mo muna. Unless alam mo yung diskarte na kung saan mananalo ka. Pero kung hindi, better iwasan mo. So paano natin i-apply yung trading psychology, cycle of market of emotions? Di ba paakyat baba lang, paakyat baba? Okay, in my end, bakit nagkaroon ako ng exposure pero alam ko sa sarili ko, alam ko yung pinasok ko, okay, nagkaroon ako ng hindi maiiwasang drawdown, pero alam nyo, sa totoo lang, tandaan nyo to pag nandun ka sa sitwasyon na may drawdown ka, wag kang magkakat sa major support. At kung alam mo na demand zone yun, bakit ka magkakat dun? Mawiwips, okay. Nagkamali ka na nga kasi medyo nagkaroon ka ng drawdown, hindi mo nakat agad. Pero nung kinat mo sa maling
level na dapat bumili ka, na whipso ka, na-realize mo yung loss mo sa maling level, for the second time, nagkamali ka ulit. See, I'm pretty sure maraming ganyan nangyayari. Hindi ka na nakapag-cut, nung nag-cut ka, saka umakyat. Kasi dapat alam mo kung saan yung level na binabalikan. Di ba? Meron tayong mga napag-usapan, si gold may binabalikan yan eh. May binabalikan eh. So after niyang balikan, nakita niyo yung price action ngayon. So dyan natin i-apply yung cycle of market of emotion na pinaliwanag ko kanina. Pero paano mo maa-apply yon? Kailangan sa technical analysis, identified mo yung major resistance and major support level. Alam nyo bang last week, sobrang oversold na si gold na yung RSI niya, no, bumalik dun sa December 2024 level na sobrang bagsak na rin siya. So nung tinignan ko yun, kasi syempre, kailangan meron ka ring overall view na si gold, okay, meron lang siyang ganitong sensitivity sa news, pero pinoproject mo na magre-reverse siya. But ako, in my end, meron akong certain cut loss level na pagka nabutas pa tong level na to, itong tinitingnan kong support sa 3,200 to 3,240 level or 50 level, pag nabutas pa yon at sunod-sunod, then I need to cut my losses. But inassess ko. No? May mga ganong situation, guys. Okay? And balik ulit tayo. Point of maximum financial opportunity pala last week. Hindi ba na dapat bumili tayo kasi nakita nyo naman ang price action. So kailan na naman babalik sa point of maximum financial risk? Di pag bumalik na naman dun sa 3,450 area or 3,400 or 3,500 area. So ganun lang, no? Papakiramdaman natin mabuti. And ito guys, ma-apply natin sa lahat ng chart, sa lahat ng tinitrade nating asset by simply knowing nasa na bang point yung price action as far as cycle of market of emotion is concerned. No? Kahit sa BTC, ma-apply natin yan, di ba? Kung titingnan natin, doon na rin siya sa maximum point of financial risk kahit mag-breakout pa yan sa 111. Kung aakyat man ng 120 yan, mas mataas na yung ibabagsak kesa iaakyat. Yung ganung bang logic, kailangan ma-master nyo yun. Hindi ba? Okay? Okay. So, balik na tayo dito. No? Yung na-post ko kanina, sa totoo lang, syempre guys, gusto ko maging transparent kasi ayoko namang i-share yung mga gain lang. Pero kung mapapansin nyo, sa sobrang ingat ko, may mga cut loss and then may mga execution din na tipong napabenta agad kasi nga sa sobrang galaw, hindi mo naman akalaing magbe-breakout. So halo-halo ang diskarte ko kasi sa scalping, sa totoo lang ang scalping kasi, marami ka talagang entries, transaction na maliliit lang ang lot size. Yan naman yun kasi ang objective mo, kumita as much as possible in a smaller time frame. That's the definition of scalping Na very frequent yung transaction mo because it involves buying and selling in a few minutes. 'Di ba? Kaya ganyan di ba? Hindi mo siya hino-hold agad-agad May times na hino-hold ko pag nakikita kong katulad kanina, alam ko lalagpas pa to sa sa ganitong level yung 3,340 magti 3,348 pa, hinohold ko ng gano'n hanggang sa nagbenta na ako kanina. So may gano'n, pero ang gusto kong matutunan nyo ngayon sa pinost ko kanina, ito guys, ito yan, turnaround story ko. So nag-took profit na ako kanina, yung turnaround story ko. Ito yung sinasabi ko guys na hindi ako yung tipo ng taong nagpo-post ako ng problema. Yung drawdown, it's a problem di ba? Anong matututunan ng tao dyan for the sake na magiging transparent ka? No, I don't need to do that anymore. Di ba? Ang gusto kong mangyari, i-turn around ko yung pagkakamali ko at paano ko nasolusyonan. Nandun ang lesson di ba? At ang pinakamahalaga dito, yung awareness. Ito yung gusto kong ibigay sa inyo. Actually, nakaplano na to na okay, magpo-post ako ng transparency na hindi naman laging kumikita Pero alam nyo ba na magkaroon man tayo ng ganitong exposure for some reason, kasi ito talagang, alam nyo naman, di ba guys, may mga live session ako, may mga business din akong ginagawa, hindi maiiwasan tapos may biglang bad news. So, nandun na yung tipong hindi mo kontrolado. No? Pero ito, nagbigay ng
continuous learning sa akin na ganun katindi yung potential drawdown kapag ka napabayaan mo. No? Na diyan na papasok yung maturity natin as a trader. Paano mo i-handle ngayon yan? Nung nandyan ako sa sitwasyon na yan, 200k drawdown, sabi ko, okay, alam ko mata-turn around ko to. Kasi nangyari na yan sa akin, eh. Millions pa nga, hindi ba? Di ba? Na-share ko na yun. Millions pa na turn around ko. Ano tong 100k pa? Pero same emotion na, okay, nawalan ka pa rin eh, di ba? Pero hindi siya realize kasi nung tinignan ko nga, tinignan ko, point of maximum financial opportunity na. Pero wait, hindi mo na ako talaga magiging aggressive kasi baka mamaya bumagsak pa eh. Diba? Instead, ang plano ko, pagka talagang bumigay pa to, then cut na talaga without mercy. But logically, kasi real talk guys ito yan minsan mag-iisip ka rin eh. Sample kinat mo. Kinat ko, di ba? Habulin ko ngayon yung 200k na loss. Habulin ko yan, babawiin ko yan. Kung samantalang nakita mo, point of maximum financial opportunity, alam mo, ina-anticipate mo, magbabounce kasi oversold na. Then yung market mismo, bibigyan ka ng pagkakataon ulit, itama yung pagkakamali mo. Isipin nyo, lagay nyo yung sarili nyo sa sitwasyon ko nung nakaraang linggo. Mahirap bawiin yan kung i-realize mo, ikakat mo yan. Pero kung may knowledge at experience ka, okay, yung cycle, okay, ganito, nasa oversold level na, okay, ganito, may probability bumagsak yan. Umakyat yan kasi lahat ng price ng negative news na price in na eh. Tsaka alamin mo talaga yung galaw ni Goldie na may binalikan talaga siya na major support sa 3,265 to 3,271. Di ba yung na-highlight kong support? Okay. So, doesn't make sense na ikat ko to. No? And then, na-turn around ko tonight, no, yung combination ng June 30 na July 20 and then July 21 na total of 32,000. Imagine niyo yung roller coaster ride na ganun na yung 200,000 na unrealized loss na turn around mo, binigyan ka ulit ng pagkakataon ni market. Hindi to first time, maraming best na nangyari sa akin yan. Pero gusto ko maging transparent na pwede kang malugi ng malaki rito. Hindi yung okay na, yung kita talaga na kumikita, talagang kumikita naman, nakita nyo naman di ba? Yung 20k to 30k to as high as 50k, kaya yan pero merong tamang diskarte at discipline. Okay? And wag nang mapopomo, wag nang habulin. Kung mapapansin nyo, meron akong entry sa yung nilabas ko kanina. 'Di ba? Meron akong entry sa 3,343. Tingnan nyo anong date 'yan, 'di ba? June 26. Yan eh. Yan yung drawdown ko, yung mga entry ko nung June 26. So, nalabas ko siya ng gain, 'di ba? Pero ito guys, lesson ng market 'to. No, matindi tong lesson na 'to. Kaya dito ko ine-emphasize yung drawdown nyo. Gawin yung inspirasyon yan. Na pag nabawi nyo yan, mas matindi yung lesson. Kasi minsan pag ni-realize mo, okay, sa maling pagkakataon, di ba sabi ko nga, wag na wag magkakat sa major support. Imagine mo kung kinat mo yan, nag-bounce ngayon, sakit nun. Iba yung impact sa psychology. Kaya, which is nangyari sa akin before. Kaya ngayon, I know what to do. I'm knowledgeable enough and experienced enough to know what to do when napunta ulit ako sa ganung sitwasyon for some reason na hindi ko sinasadya. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Paki-comment nga guys. 'Di ba? Yung experience natin as a trader, no, yung mga previous mistake natin. Sabi ni Sir Jem, wag mag-cut sa major support. Okay. Nag-cut ako. Tama si Sir Jem. Na-whips ako. Ang sakit, sir. The second time around, medyo nag-ingat ka. Okay, alam mo na, pinag-aralan mo. So hanggang sa nahuli mo na yung cycle. 'Di ba? Pero may worst case scenario ka pa rin. Hindi mo alam kung major support na ba yun 'Di ba? So pakatandaan nyo to, guys. No, pakatandaan nyo. And the beauty about this kind of experience is that mas nag-iingat ka pa. Siyempre, kahit nasabihin mo matagal na ako sa stocks, nag-crypto, nag-forex, iba pa rin ang galawan ni Goldie. Alam niyo yan guys, gold standard of trading ito. Kahit sinong matagal na trader na nakausap ko, alam niyo ang definition ng gold sa trading? Demonyo ito. Alam niyo naman yan, di ba? Alam niyo yan, di ba?
Salamat, Cholo. Alam yung galawan, pero sa totoo lang, real talk, yung isang galon nito, $1, literal pere. Kaya ganun lang kagigil lang tao aralin ito eh. Na pag napag-aralan mo, ang sarap talaga kung tutuusin, no? Na pagkakitaan. Pero nandun pa rin yung sinasabi ko, okay, maganda pa rin yung may daily quota ka, pero kung hindi mo naman kaya, kailangan mong magpahinga, well, magpahinga ka. Katulad ngayon, di ba, in-out ko talaga lahat ng posisyon ko. Bakit? Ito yung commitment ko ngayong gabi. Wala akong pakialam kahit si Gold mag 3,400 pa ngayong gabi. Nag-stick ako sa plano ko. Kasi alam ko may bukas pa eh. May tinitignan akong senaryo na pag nag-close above MA18 yan, may ariba-ariba pa yan. Bukas ng umaga, i-share ko yung update ko sa chart. Pero magpaplano guys ha, baka napupomo na naman. Kaya ayokong masyadong nagbibigay ng insight masyado sa Facebook. No? Nasa Discord, sa CI program kung gusto nyo. Pero ang gusto kong matutunan nyo dito, yung experience, discipline, yung mindset, yung consistency, higit sa lahat yung consistency. Sa akin nga, kulang pa yung mahigit 10 taon eh. Pero sa pagtuturo, 2015 pa ako nag-umpisa sa Investa, alam niyo yan, tuloy-tuloy hanggang ngayon. And still, no, ang dami ko pa rin na-experience as a mentor, inspired pa rin ako, bakit napakadami pa rin talagang gustong matuto. And ang opportunity kasi sa market, guys, unlimited. Kalain nyo, tulad niyan yung trading ng gold, di ba? Grabe. Okay, dito tayo. Alam nyo, ang gusto kong i-emphasize dito ha, as far as international market is concerned, kasi ito na yung, kumbaga sa nag-umpisa naman tayo majority sa local stock, di ba? Kaya tayo nasa international market ngayon, ito yung growth natin, dito yung maximum full potential natin. And gold standard of trading, di ba? Para ma-reach natin yung certain level of experience by default, at least naka 5 years ka and above, marami kang pagdadaanan, may mga critical stages. Kasi lahat naman tayo nag-umpisa sa awareness stage eh. Nabasa mo yung post ko, nakita mo yung kung ano yung mga na-achieve ko, ibang mentor. Gusto ko rin maging ganun. Gusto ko rin magkaroon ng financial freedom. Diyan tayo nag-umpisa lahat, diba? Naging aware tayo na meron palang ganitong opportunity, pero hindi doon natatapos lahat. Meron tayong mga critical stage na dapat pagdaanan. And guys, sana naman, no, sa lahat ng nakakapanood ngayon ng live at sa lahat ng nakakapanood ng replay nito, sana guys, ang aking prayers on behalf of everyone, malagpasan natin lahat ng critical stage. Bakit? Pag nandun ka na sa monetization stage, kumikita ka na talaga yung consistent, ang sarap ng pakiramdam. May nalulugi ka, tulad ko nga, hindi naman maiiwasan, pero tinan nyo, nata-turn around ko yung story ko. Yung pagkalugi, nata-turn around because alam ko yung galawan eh. Magkaroon man ako ng carelessness, alam ko paano ko ituwid yung pagkakamali ko. That's the beauty about having a lot of experience. Kaya nga, kung sinubukan nyo ang trading, huwag nyo nang iwan kasi merong iba, sir, balik ulit ako after ilang taon na busy ako sa work. Para na rin nag-back to zero ka, huwag ka nang umalis dito kasi you are gaining experience. You need to undergo the critical stages. Yung bang after 1 month, no? Kung yung iba, gumib up na, huwag ka sumama doon. After 6 to 12 months, 50% gumib up na. Yung pare-pareho kong nasa awareness stage. After 3 years, gumib up na yung karamihan. And ang natira na lang, imagine niyo after 1,000 sample na aware na tao. 100 na lang yung natira after 5 years. And isa ka dun. Di ba? Isa ka dun. And ang mabigat dyan, yung sa 100 na yon, ang natitira dyan, mas konti pa. Real talk yan. Pero kung talagang gustong-gusto mo to at nakikita mo kami, bakit kami tumagal ng ganong katagal? Kasi talaga naman guys, ito life testimony na tong sinasabi ko. Kasi worth it guys tumagal ng taon. Diba? Ako siguro nakakatuwa. Kaya ako rin talaga simulat una pa sabi ko tatagal ako dito. Bakit? Para balang araw pagka mahigit 10 taon na ako, masabi ko na worth it talaga malagpasan lahat ng ito. Kaya ako ini-inspire ko kayo. Kung nasaan ka mang stage ngayon, lagpasan mo yan. And kahit nandun ka sa 5 years and above, tandaan mo may continuous improvement because there's a continuous experience and learning. Nakita niyo yung sinare ko kanina, di ba?
mapaprone ka ulit sa FOMO, mapaprone ka ulit sa kung ano-ano. Pero mata-turn around mo yung sarili mo. Kasi hindi ka naman first time na na-FOMO. Ako ilang beses na akong na-FOMO. Di ba? Pero napopomo pa rin. Kasi bakit tao lang ako eh. Pero alam ko paano ko na i-handle at paano ko na itama. Kaya i-embrace nyo lahat ng experience nyo sa trading. Whether kumita na lugi, experience pa rin yan. At ito, real talk, mas marami kayong matututunan sa pagkakamali nyo, sa pagkakalugi nyo, kesa doon sa mga bagay na tumama at na kumita kayo. Real talk yan. Mas tumatatak yun. Okay? Okay. Sige. So, liliitan ko lang yung aking, teka, para lang hindi ko matakpan. Ayan. Ayun. Okay. So, ano ba yung right mindset pagka meron ng drawdown, sir? Okay. So, sa totoo lang, dapat maging adaptable kayo. Nagkaroon ng drawdown kasi may mga sunod-sunod na news. Pero by default, di ba, dapat meron pa ring risk management. Not unless alam nyo talaga yung big picture, alam nyo yung capital nyo, ganito, alam mo yung objective mo. No? Bakit ka nandyan bakit mo tinitrade to? Dapat malawak, meron kang plano, meron kang overall picture, bakit mo pinasok yan. Para kung ano man ang mangyari dyan sa market na kung saan nandun ka, alam mo paano mag-adapt. Okay? Meron kang boundary, meron kang limitation, meron kang mga magiging flexible na galawan. Okay? Kasi ganito yan. No? Kailangan mag-adapt ka eh. Di ba? Mag-adapt ka. So, bearish, bullish, kailangan mo mag-adapt and yung strategy mo dapat align doon. No? So, the market, kasi yung volatility niyan, kahit na anong mangyari dyan, binibigyan tayo ng opportunity to reset, realign, and refocus. Katulad ganyan nangyari. No? Ang bilis ng pangyayari, di ba? Yun ang sinasabi ko, the market shifts from extreme negativity to extreme positivity and vice versa. Last week, down na down si gold. Ngayon, up na up naman. See, di ba? Di ba? Walang forever. Kailangan mo mag-adapt doon. Ngayon, pag nagdaanan mo na naman yung ganong cycle, okay, take a break, reset, realign, refocus, ano kailangan kong i-improve. Napakasarap ng pakiramdam, guys. Nalagpasan mo yung isang ganong cycle, tapos magre-review ka ulit, ano yung tatama mo, para the next time na pumasok ka ulit, mas maayos na ulit ang galawan mo, di ba? Tapos yung goals mo, marirealign mo, yung strategy mo, ma-improve mo, and ito yan, okay? Okay? So yung worst of times bring out the greatness in us. Lahat yan ng pagkakamali natin. Ito si Cholo, sabi rito, 4 years ko na experience, nasa stage na rin ako sa acceptance and wrong plan. Hanggang sa natuto ako mag-control. Di ba? Ikaw lang naman magtatama sa sarili mo eh. Di ba? Yung trading psychology, 60% of the equation, ikaw yan. Tapos kung meron man ako na i-share, na i-compliment ko, na experience ko rin yan, and paano natin ma-improve yan together. 'Di ba? So ang market hindi nagstay yan sa bottom, 'di ba? Nagba-bounce nga eh, and it always bounce back from its major correction. Perfect na perfect yung nangyari kay Goldie, 'di ba? Hence we need to do the same thing and not the opposite. Hindi ba? Na wala ka ng pera, nag-draw down ka, nag-cut ka sa maling level, tapos gumib up ka. Sa tingin mo ba tinulungan mo yung sarili mo doon? Hindi, mas binaon mo yung sarili mo. Mas sinabi mo sa sarili mo na talunan ka, na nilagyan mo na ng hangganan na hindi ka na makakabangon sa pagkakamali mo, na alam mong mali, inulit mo pa. Iba? Kaya tayo may ganitong session eh. Dapat ang gawin mo, itama mo, tulungan mo sarili mo. Wala kasing ibang tutulong sa sarili natin kung hindi tayo lang. Maniwala kayo sa akin. Bakit ba tayo nasa trading? Kasi alam natin mahirap talaga kumita ng pera. Pero sa trading, para bang napakadaling kitain. Pero mahirap ang pagdadaanan mo. Sa totoo lang, mas madaling kitain to eh. Mas madaling kumita eh. Kaya lang, taon ang bibilangin. Di ba? Di ba? Sino mahirap ang buhay sa atin? Sino mas mahirap ang kita? Construction worker? Yung mga labor worker? O itong tayong trading na papindot-pindot lang? Okay, papindot-pindot pero matindi ang emosyon, pero still mas madali pa rin. Hindi pagod yung katawan natin, isip lang natin. O nandito na rin lang naman tayo, di pagbutihin na natin, di ba? Bumilang ka na ng taon dito. Kayo, alam ko kung sino yung ilang taon na sa trading. Sa tinagal-tagal ko rin sa trading. At ako para sa akin, work in progress pa rin. Okay?
Kaya natin to pinag-uusapan. Tandaan nyo guys, yung right mindset in handling losses, dapat maging adaptable ka. Yung loss, tignan mo siya as insurance to protect your capital. Yung loss, tignan mo as tuition fee para gumaling ka sa market. Hindi ka natalo for nonsense reason at all. Natalo ka kasi may kailangang itama sa sistema mo, particularly yung psychology mo. Tandaan nyo yan. And pag naitama nyo na yan, mababawasan na yung losses nyo. Hindi nyo maa-avoid yung losses forever, pero mami-minimize nyo. Huwag nyong i-aim yung totally walang loss. Kalokohan yun, di ba? Pero yung execution, katulad nung sinishare ko sa inyo, mape-perfect nyo yan eh. Walang perfect na system eh, pero yung execution mape-perfect nyo. For as long as nakatutok kayo ha. Okay? Maging resilient, hindi dapat mawala yung momentum nyo na maging successful sa trading, sa buhay in general. 'Di ba? Ito guys, lagi kong sinasabi, hindi tayo kahit kailanman nalugi. Hindi tayo nalugi. Nawalan ka ng pera, nalugi ka pa, hindi. Karanasan yon, investment yon sa sarili mo. Pag magtatanda ka na, kasi pinagdaanan mo yon. Pera, kikitain yan. Pero yung experience na pinagdaanan mo, tumatak sa'yo yan. Natuto ka. We never lose, we either win or learn. Keep on learning. And eventually, you will keep on winning. Di ba? Hindi yung natalo ka, gumib up ka, hindi mo na binigyan ng pagkakataon sarili mo na manalo. Wag. Okay? So being resilient means having the ability to successfully adapt to hardship and bounce back from difficult experiences. Ito real talk. Real talk to. Pag itong trading, na-handle mo na yung matinding emosyon, ito kasi pinakamatinding emosyon ng pagdadaanan mo rito. May mga problema sa buhay na makakatulong sa'yo paano mo solusyonan. Kasi for me, pag napagdaanan mo yung stress ng trading, ano pang problema sa buhay yung hindi mo kayang pagdaanan? Para sa akin, yun yung definition ko yung stress na pagdadaanan natin dito. For us, lalo na kung kaperahan lang ang problema mo at trader ka, alam mo kung paano mawala ng pera, alam mo rin paano magkapera. Kaya nga pagdaanan mo to, pag ito na pagdaanan mo, natuto ka, gumaling ka rito, ano pang problema yung hindi mo kailangang solusyonan pagdating sa pera? Hindi ba? Hindi kasi dapat iwasan yung mga challenges, hindi kasi dapat iwasan yung mga adversity na diyan ka matututo eh. Hindi ba? Kaya nga, yung mga taong hindi nagte-take ng risk, sila hindi nag-grow. Hayaan mong matuto ka, hayaan mong masaktan ka, hayaan mong malugi ka, diyan ka matututo. Okay? Kasi doon ka maka-develop ng skills, doon ka matututo, doon ka magkakaroon ng awareness and ability to handle yung situation na ganun and eventually become resilient. Resilient in layman's term yung tipong bato-bato ka na. Kahit na anong mangyari sa'yo sa market, kahit na anong mangyari sa'yo sa buhay, hindi ka natitibag, hindi ka na knockdown. Kasi bakit? Ang daming beses ka na nasaktan. Sugatan ka na rin lang. Ibangon mo na yung sarili mo. Bigyan mo ng kabuluhan yung mga sakit na pinagdaanan mo. Yung mga peklat, lahat ng iyak, lahat ng sakit. Huwag mong hayaang masayang yan. I-give up mo ba yan for nothing at all? No. Gawin mo siyang inspiration kasi dyan tayo lahat nagdaan. And napakasarap sa lahat, guys. Nandun ka na sa peak of success mo na kumikita ka na consistently. Na masasabi mo sa sarili mo na pagdaanan ko yan, hindi ako gumive up kaya ako nandito ngayon. Tandaan niyo yan. Diba? Tandaan niyo yan. Diba? And tinan mo to si Cholo na loss ng 100k few second pero nung nagpa-scroll ako nakita ko yung motivation doon ko tumatag sa trade. I cannot give because I have tama, you cannot give up. Bakit? Di ba? Ako nga sabi ko nga sa inyo, milyon. Di ba? The more na lumalaki pera mo, the more na yumayaman ka, the more na lalaki yung lugi at kita mo. Ganun naman ang reality sa buhay. Tingnan nyo to guys Ang pagiging mayaman, dumadaan yan sa mga stages Bago mo ma-handle yung milyon-milyon, bilyon-bilyon, dadaan ka sa daan-daan libong problema. Bago ka maging bilyonaryo, dadaan ka sa milyon-milyong problema. Ganun lang yun. Ganun lang yun. Susubukin ka lagi ng buhay. Ngayon, kung doon pa lang sa daan-daan, hindi ka na, bumibigay ka na, baka nga libo-libo lang, 10,000 lang, bumibigay ka na.
Bakit? Eh kasi sir, yun lang yung pondo ko eh. Kahit na, di ba? Kahit na. Hanggang 10,000 ka lang ba? Hanggang 100,000 lang ba ang kaya mong i-handle? Patunayan mo sa sarili mo, kahit million yan, kaya kong i-handle yan kasi balang araw magiging milyonaryo ko. Kaya ko siyang i-handle. Pero bago pagkatiwala sa ng Diyos yan at ng buhay yan, dapat dadaan ka sa matinding pagsubok. Para ma-handle mo ang milyon, kailangan matuto ka paano mo mawala ang milyon. Totoo yan. Ganun naman yun eh. Di ba? Hindi ba? Thanks. Welcome, Maisel. It's my first time. Thank you. And pakishare itong live natin. Sa totoo lang, ako yung natutuwa talaga at itong page ko nagiging talagang continuous way ko para maibahagi yung experience ko. So, perception of challenges as opportunity. Alam nyo ba, take note to ha, yung challenges, blessing in disguise. Tignan nyo yung nangyari nung pandemic, di ba? Daming nawalan ng trabaho, daming nagsaradong negosyo. Pero it turned out, maximum point of financial opportunity pala yung bumagsak ang market. Ang mura-mura pala nung time na yun. Tignan nyo, alam na alam ng mga tiga-CI program yan. And the comeback is always greater than the setback, di ba? O kung masunog ka, katulad nitong si Lilian, di ba? Dahil sa lack of discipline, totoo yan, di ba? Diba? Yung mga sunog-sunog nyo, tandaan nyo guys, laban pa rin. Bakit? Ba't ka ba nasunog? Diba? Ikaw naman ang kailangang magtama niyan eh. Nasunog ka because you need to learn something. Because you need to improve on something. Because it's a challenge that you need to deem as opportunity to be better. Okay? Hindi siya challenges, hindi siya nangyari para gumib up ka, hindi. Nangyari siya para you keep on going. Okay? Nalugi ka kasi you need to keep on going para ma-realize mo sa susunod, mag-iingat ka na. Mababawi mo yan, maniwala kayo sa akin guys. Mababawi nyo yan. Nalugi kayo, may lugi kayo, mababawi nyo yan. Unti-unti. Okay? For as long as di ka give up. We should always focus on positive things, achievements, and opportunities rather than dwelling on the inevitable challenges of the market and life in general. Real talk yan. Diba? Okay? So sa lahat ng nagdaan sa mga losses, break-even, proud ako sa inyo. Okay? Ito si 2M loss. After 8 years, nabawi ko, kumita pa ako ng 2M, pinatayo ko pa bahay ko. Siba ang dami nagsishare ng success story. Kasi kapag hindi ka gumib up, lumabang ka, alam mo mataturn around mo situation mo eh. Pero kapag ikaw ba gumib up ka, umayaw ka, mataturn around mo, hindi kasi tinapos mo na eh. Sinabi mo sa sarili mo, talunan ka na. Hindi dapat. No? Kung ito, napanood nyo to, at may kakilala kayo na pinagdadaanan yung napagdaanan natin noon, pakishare. Magmalasakit tayo sa isa't isa. Paano tayo ba-bounce back? Kasi alam ko, majority talaga nalugi. I-recognize mo, mali ka. Mali ako. Tatama ko to. Wala akong ibang pwedeng sisihin kung di yung sarili ko. Huwag mo rin masyadong i-hate ang sarili mo. Yan lang ang kakampi mo eh. Diba? Kami nandito sa community, mga mentor mo, we are here to support and encourage you. Pero huwag mo namang i-hate yung sarili mo. Huwag mo sasaktan. Okay? Kasi yan din yung kakampi mo. When you get comfortable with being wrong, you accept that you're wrong, di ba? You start to get more right. Totoo yan. Totoo yan. Ako nga yung pagkakamali ko nakakashare ko, okay, Jem, nagkamali ka na po mo ka, ba't ka bumili doon sa 3,346, 45 level? Resistance na yan di ba? May ganon, di ba? Pero alam mo, Jem, alam ko mataturn around mo yan O ganun mo kakausapin yung sarili mo, hindi i-accept mo na mali ka, pero i-accept mo rin or i-acknowledge mo rin yung sarili mo na alam ko mataturn around mo yan, di ba? Okay? Okay? I-accept nyo lang. And then hanapan nyo ng solusyon. Okay? And take a break. Kumalma. Okay? Because masusort out nyo rin yan. Katulad nga sabi ko rito, accepting that you will not always get it right will save you all sort of time and money. Real talk. Totoo yan. Okay? Take a break and master your ability to handle stress and staying calm. Alam nyo, bilang trader, yan ang pinakamalupit. Napakagaling natin sa stress management. Kung hindi ka pa magaling dyan, part ng trading psychology yan, kailangan mong masterin yan.
Kasi we're dealing with probabilities, we're dealing with the ups and down eh. Eh kung di mo kayang i-handle yung stress na nalulugi o kumikita, kahit yung kumikita ka, nalulula ka, yung kita mo dumadami, nakaka-stress yun. Ako nga minsan, mas na-stress pa ako dun. Yung kita ko sa portfolio ko, milyon-milyon na. Isang araw, kumita ako ng milyon-milyon. Eh, naku, Diyos ko guys, alam niyo yung feeling na tumama ka sa loto, mas madali pang manalo at yumaman sa trading kaysa tumama sa loto. Pero pagka nandun ka sa sitwasyon na yun, grabe, kailangan mong ma-handle yun. Kailangan mong ma-handle yung both losing money and both having lots of money. And staying calm. Okay? During best and worst case scenario. Okay? To learn how to handle stress is stepping stone to manage success. If you cannot handle stress, you cannot handle success. Diba? Tandaan nyo yan mabuti. Okay? Sticking to a trade setup that fits your personality. Kasi may kanya-kanya tayong personality. Huwag niyong ipilit kung di kayo scalper ha. Kung hindi kayo day trader, hindi kayo position trader, may kanya-kanya tayong skill set. Pero as for me, no, na-develop ko yung adaptability. I can be a position trader by default. I can be a scalper. Kasi sa scalping, may position trading pa rin ako. At kung gusto niyo matutunan yon, nasa CI program naman yon. Yung tipong pag kailan siya magbe-breakout, kailan siya magbe-breakdown, may consolidation yan eh. So kahit sa scalping, meron pa ring position. Kahit na smaller time frame yan. Okay? Pero ang gusto kong itanong niya sa sarili niyo, ano ba ako as a trader? Ako ba yung komportable ba ako? May time ba ako i-monitor to kung mag-i-scalp ako? Baka mamaya mag-i-scalp ka, ang requirement dyan, minu-minuto. Ang out mo dyan, minu-minuto, tapos hindi mo maharap ng isang araw, hindi pwede. You're more on position trader dapat. And dapat nasa tamang market ka, hindi magalaw. Okay? Winners are not jack of all trades and master of none. Kaya nga, di ba na-share ko sa inyo, I'm trading one asset at a time. I'm executing a trading system one at a time. Kung scalping to, scalping. Kung position trading, position trading. Alam niyo yung both Forex and gold, crypto, yung mga tinitrade natin, pwede siya both position trading and scalping. Scalping kasi talagang, di ba, tutok na tutok ka, may goal ka. Pero kung ang trend na-determine mo na rin lang, pwede kang mag-position trading eh. No? Na yan in the future, actually dun sa ongoing na session ko, nag-part 1 na ako sa CA program ng Trading Gold Series. Sa part 2, meron akong isi-share. No? So, again, continuous learning tayo sa page ko. And at the same time sa CI program, both equally committed ako, pero ang gusto ko lang i-request sa inyo, doblehin nyo. Kasi ibibigay ko talaga yung best ko, guys, para sa ating lahat, para sa inyo. Okay? Accept that risk and losing money are inevitable. Talagang hindi natin maiiwasan. Okay? Nahandyan at nahandyan yan. Pero nami-minimize natin, di ba? Kaya nga may kasabihang, don't trade what you cannot afford to lose. Okay? Winners are risk taker. Totoo naman, di ba? Yung simpleng pagpindot lang ng buy and sell, you are taking risk already. You are taking risk na baka magkamali ka, and that's a good sign, no? Na doon pa lang sa aspect na yon, lamang ka na doon sa mga taong who don't even try at all, or who didn't even take risk at all. Takot. No? Maging extraordinary kang tao sa mundo na punong-puno ng ordinary na tao. If you are not willing to take the unusual, you have to settle for ordinary. Hindi tayo ordinary, we are extraordinary, kaya tayo nasa trading. Take risk or lose the chance. No, risk is worth taking if it's going to give you a life worth living. Di ba napakasarap? Di ba napakasarap na kakain ka ng steak na kinurot mo lang, sakita mo sa market. Di ba guys? Napupunta ka sa ibang bansa, galing lang sa kinita mo sa isang araw. Ang sarap, di ba? Actually, yun yung dream na gusto natin dapat na matupad pare-pareho. No? And I'm living that dream already, but I'm not stopping. I'm not that confident enough na okay, nakuha ko na yun, hinto na ako. Hindi eh. Kailangan pag nakuha mo yun, pangalagaan mo yun. Kasi pinaghirapan mo ng ilang taon yan eh. Dreaming mo yan eh. Papabayaan mo bang mawala? Hindi. Yung dati-dati nating pangarap, kakain tayo sa ganito, nabibili natin yung gusto nating bilhin,
nabibili natin, na napupuntahan natin because of this opportunity na binigay sa atin, tapos eventually nakuha natin, hindi ka dapat maging relax, bagkus dapat mas mag-improve ka pa. Tinan nyo ko, kung nag-stick ako sa stocks, hindi ko ma-experience yung opportunity na pwede ibigay ng international market. Na mas malupit pala, guys. Mas liquid kasi at mas matindi ang volatility. Di ba as trader, gusto natin yung volatility, liquidity. Bakit? Ilang galaw lang pera na eh. Sa local market pa, bago ka magkapera dyan, uugatin ka muna eh. Di ba? Katulad nga ni Ali, di ba? Kaka-breakout lang, ilang buwan nag-consolidate yan. Pwede ba sa atin yun? Sa international market tayo, minu-minuto. Pera. Pero higit pa sa butas ng karayom ang pagdadaanan, pero worth it. Worth it. No? At kaya wag niyong bitawan. Maniwala kayo sa akin, guys. Naniwala kayo sa sarili niyo, mas maniwala kayo sa mga taong nauna sa inyo na wag niyong bitawan na. Ability to handle stress, staying calm, no? Tulad na sabi ko kanina. And ito, higit sa lahat, wag namang mag-overtrading. Kaya nga kanina, okay na ako. Masaya na ako na turn around ko na, di ba? Ahataw pa ba? Hindi na. O, tinan mo, 3,348. May maabutan pa ako ng correction yan eh. Diba? Pera na, maging lugi pa. Maling-mali. Greed. Tsaka alam ko may commitment ako maglalay. May bukas pa naman, diba? O, doon ako ulit ahataw. Overtrading na yan eh. Diba? Pagkatapos nitong live, pahinga na ako. Magte-trade pa ba ako? Hindi na, no? Diba? Kailangan meron kang ganong decision making. Kasi the more na ino-overtrade mo yan, nagkakandaletse-letse ka. Tabi ka ng energy po para bukas kasi ang market everyday naman yan. 24/5 nga, di ba? Forex, gold, crypto hanggang weekend, di ba? So talagang you need to keep your emotion in balance. Dapat balance pa rin. Kaya mapapansin nyo, di ba, minsan nag-workout ako, may schedule ako ngayon na lumabas with my parents, kanina nag-dinner ako. Kailangan eh, may workout, may ganyan, may sarili akong time mag-aral, minsan pasundot-sundot, nag-Netflix, hindi ba? Ganun eh. Kasi kung hindi, puro trade ka, ano ka, robot? Ano ka, zombie, no? Anong value nung success mo as a trader kung wala kang kabuhay-buhay, puro ka trade, hindi puro pera yan, hindi. Tandaan nyo yan. Trading isn't a Pokemon, you cannot catch it all. Maniwala kayo sa akin, di ba? Overtrading is simply the easiest recipe for failure. Pag nalugi ka, huwag kang mag-revenge trading. Wag. Take a break. Kumalma. Mag-aral. Makipag-usap sa dapat kausapin. I-reassess saan ka nagkamali and bounce back stronger. Okay? Yes. O, tulad nito si Erica, ilang years na rin sa trading, dami na rin coaches, di ba? Talagang marami talaga tayong matututunan, no, sa market. Acceptance that market is random, no, and very unpredictable in nature. Tingnan niyo naman yung nangyayari ngayon, di ba? Yung trade, tarif, muntik pang magka-World War III, di ba? Napaka-unpredictable eh. So, kailangan talaga i-accept natin na may mga events na beyond our control and we need to adapt to it. Okay? Developing a winning attitude. Huwag mong sabihin sa sarili mong hindi mo kaya, instant sabihin mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Sino ba maniniwala sa sarili mo? Ikaw lang. Kung ikaw hindi ka naniniwala sa sarili mo, sino maniniwala sa'yo? Diba? Tandaan nyo to. No one will believe in you when you are losing. People will only believe in you when you are winning. Hence, you need to believe in yourself, especially when you are consistently losing. Ikaw na lang yan eh, di ba? Bounce, ano ka na eh. Bottom ka na, rock bottom ka na eh. Sunod-sunod na talo mo eh. Lalayan mo sarili mo, di ba? Kausapin mo, oh, kalma lang. Bawi mo yan. Ikaw ang kakausap sa sarili mo. Pero wag naman tipong sa public mo gawin yun, guys ha. Siyempre, nandyan yung emotional support ng mga loved ones mo. Pero yung sarili mo, sarili lang, di ba? Wag naman masyadong magpakaseryoso. At wag mo sa public gawin yan, baka mapagkamalang kang baliw-baliw ha. Wag. Winners are internally motivated, persistent, have the positive mindset, and with an attitude which can transform an obstacle into an opportunity. Ganda, di ba? Obstacle, no, ginawa mong opportunity for blessing and success. Lagi dapat ganyan.
dapat na-develop na sa atin yan consistently. Kasi ang trading, tinitrain din natin tayo to handle yung iba-ibang stress sa buhay na pwedeng mangyari sa atin. Maraming pwedeng mangyari sa buhay. Pero kung ikaw as a trader, matindi yung stress management mo, you deal with a lot of pain already, you have a lot of bounce back and everything. Ano pang problema sa buhay ang hindi mo kayang harapin? Di ba? Wala na. Kaya magpakatatag ka, mag-focus ka kasi nasa tamang industry ka na real talk. Hanggang ngayon, less than 1% pa rin ng Pinoy ang nakakakita ng opportunity na to. And by being in this market, being in this opportunity, panalo ka na agad. Okay? See? So, check nyo yung YouTube ko, guys. Ito, medyo nadagdagan na yung subscriber ko eh. Napakarami pa kayong matututunan dyan. Panoorin nyo yung how to improve your trading, investing, psychology, soft skills, how to conquer your greatest enemy. Malulupit kong mga content yan. Tapos yung yung how to become a self-made millionaire ko, nako, doon yung maririnig yung story ko sa buhay, portion of that. And as far as diversification is concerned, guys, no? Kasi sa forex trading, no? Napakaraming opportunity. Check niyo yung website ko. Ipipin ko sa comment section ng live na to. www.jemfrancisco888.com kasi nahandyan yung libreng forex trading lesson ko. And nahandyan din yung mga copy trading option. And yung lagi kong tinatag sa comment section, yung EA888, that's my forex trading group. Bakit ko kayo ina-encourage mag-aral ng forex? Kasi this quarter, ito na yung preparation, gumaganda ang forex market, no? Bago matapos ang taon. Actually, ito ang fourth quarter. So, this is the best opportunity to learn, to create an account. PM nyo ako para matulungan ko kayo, mapa-assist ko kayo sa admin. Kung habang nag-aaral kayo, gusto niyo kumita, may copy trading tayo. Okay? And obviously, kung talagang gusto niyo matuto pa, kasi talagang commitment ko rito sa CI program, 8 taon na yan. Alam niyo yan, lalo na yung mga estudyante ko nung araw pa. Ibang level, no? Ibang level. At kung gusto niyo matutunan pa yung mas malupit dun sa YouTube ko, na andyan sa Trading Psychology, separate channel sa Discord. Email nyo lang ako, guys. Magugulat kayo kung gaano ako kabilis mag-reply. gem012613@gmail.com. Bakit nga ba CI Continuous Improvement Program? Kasi as a trader, kailangan tayo continuous improvement. Okay? Okay. So, kung may katanungan, email nyo lang ako. And yes, yung CI program, meron niyang inclusion. May option yan na kung kailangan nyo ng one-on-one. No? Pero rare na yan eh. Kasi sa oras ko ngayon, time is gold nga, di ba guys? Pero sa mga kailangan talaga ng one-on-one, merong package sa CI program na may kasama niyan. Kasi yung iba gusto one-on-one eh. Pero naka-schedule yan. Okay? Ito to, yan, gem012613@gmail.com. And pagka nakapasok na kayo dyan, ito, ang gusto ko, lalo na sa mga gustong mag-aral talaga, no, yung pinaka-latest ko na, na-share ko na yun eh, no, yung mga latest upload ko ngayon. So basta ang commitment ko, meron ako dito sa page na lahat naman makaka-access and meron din ako sa CI program na exclusive. Okay? Ayun. Okay, guys, sobrang salamat at nag-join kayo sa live session na to. Talagang rest assured na every live session natin, yung mga ganito, solid. No? Ang isusunod ko rito, guys, after nating maayos yung psychology nyo, papasadahan natin ng basic na technical analysis na para solid na rin yung foundation nyo doon. Okay? Ang request ko lang sa inyo, palambing lang ng konti, i-share nyo, like nyo itong mga ganitong activities natin para yung community natin lumaki. And yung commitment din daily. No? Kasi pag daily rin kayo nagpa-follow, daily rin kayo nagiging aware sa mga activities. Lalo na yung mga pinopost ko every morning, yung mga update. So, pagbibigay na rin ako ng mga updates sa Forex, sa stocks. So, hindi lang nakasentro naman kasi sa gold. Nagkataon lang na talagang nagte-trending ngayon. Pero gusto ko maging holistic. Kasi yun yung strategy ko, holistic. Okay? Maraming salamat sa lahat.
At ito, basahin ko lang yung huling kung may tanong bago tayo mag-end. Tanda ko pa nun, sir, walang-wala ako. Medyo corny yung act like I have ako, then set a plan, then doon ako tinignan yung tama ba, binil ko. Lesson learned, di ba? Kasi kailangan talaga may plano. Paano ba gumawa ng plano? Sir, hindi kailangan mag-aral ka. Paano, sir, hindi ko kayang mag-aral. Yun, seek the help of someone. Mentor, kaya nga, di ba, ito nga, meron tayong live session, merong CI program, di ba? Kasi kailangan nyo talaga yan, di ba? Okay? Salamat sa inyong lahat kasi talagang email ulit. Ito email ko. Ayan. gem012613@gmail.com. Okay? Ayun. So si Peter na ito, estudyante ko na to, nag-draw down ka ng 200 last time when mo na-decide to cut loss. Last week lang yun. Actually, meron akong sinet na level na pag nag-breakdown ba doon, matik. Kasi ang tinitingnan ko sa goal, pag butas pa yung 3,260 level, ang babalikan 3,100. So, yun yung parang tinitingnan ko na worst case scenario. Talagang pag nabutas pa yung 3,260, 3,265, despite the fact na RSI oversold level historically, cut without mercy. Kasi bakit? Kaya ko naman siyang bawiin. Ang plano ko, aabangan ko talaga sa pinaka-oversold level. Bawi ko na, tapos i-hold ko siya. Hindi ko siya scalp, i-hold ko siya. Bawi siya, di ba? So, ganito yan. Pag may problema, meron ka na agad solusyon. Bago mo, para sa akin, ito yung diskarte. Kung ikakat mo yung loss mo, meron na agad na pagbabawian dapat. Hindi mo ikakat ng walang solusyon at all. Lagi kong tinuturo, sa CI program meron tayong ganyan eh. Pero ito yung the best way talaga. Bago mo ikat yan, dapat meron ka ng concrete solution. Kung hindi mo ikakat, ano yung option? Katulad ko, ang naging option ko, nakita ko oversold na, nasa point of maximum financial opportunity na, price in na lahat ng mga negative. Next week, may probability talaga na magkakaroon ng technical bounce. Hindi lang technical bounce ang nangyari ngayon because merong nangyaring catalyst. Nagkataon ba, hindi pinag-aralan yun. Diba? Kesa naman, nagkamali ako ng decision. Sabi ko nga sa inyo, may binabalik ang support si Goldie. Alam ko kung anong level ng support siya babalik. At alam ko, pagka bumigay pa doon, worst case scenario, alam ko, worst case scenario, I need to do something to protect my capital. Something like that, okay? Okay? Kailangan yung master. Kaya nga, you need to gain more experience eh. Kaya nga, for you to do that, galing na ako sa million worth of experience na mga ganyan din. Easy na sa akin to handle yung mga 200 or 100K loss. So, you need to do the same thing. No, the bigger amount you can handle, for you to handle millions in the future or even billions, you need to undergo that kind of stress level. Diba? How can you manage millions if 100,000 pa lang medyo na-rattle ka na? Diba? Okay? Or by eventually pag naging milyonaryo ka, ang usapan din, ang pwede ring malugi sa'yo at kitain mo, milyunan din eh. Hindi ka nabababa dun sa level na sobrang baba. Kung bumaba ka, makatulad dun, peanuts na lang sa'yo. Hindi ka na tipong naruwiwindang. Diba? Hindi na eh. Sanay ka na eh. Diba? And the better kasi na ma-experience sobrang mag-handle ng mga malalaking losses, mas nagiging matured ka na paano i-handle yung iba. And hindi ka na babalik doon. Ako never na akong bumalik doon sa million worth of losses. Nagtanda na eh. After ko mabawi, ba't ko pa uulitin? So, ang kagandahan yan, nung nagkaroon ako ng opportunity and more blessing to handle more blessing and money, napangalagaan ko na ng husto. Kaya tandaan nyo, lahat ng pinagdadaanan nyo, merong yang dahilan. Okay? Meron yang dahilan. And eventually, madidiscover mo kung bakit. Okay? Salamat guys. Maraming salamat. At until our next value-added session. Thank you and have a good night.